dagdagan ko lang din, no, na of course, we will afford him the courtesy due to a former president. No? Gago! Ay, alam niyo naman dito sa Quadcom, Wait a minute. nire-respeto naman natin yung Baboy. Rene Respeto. Loko-loko. And I do not care even if she is the vice president. And I do not care even if she is the vice president. And I do not care even if she is the vice president. And I do not care even if she is the vice president. yung rights ng ating mga resource persons at ng ating Wow! mga witnesses. Ano? Kitang-kita namin yung pagrespeto nyo sa rights nitong si Garma. Nakitang-kita ho namin yung rights na respeto ng rights pagka nagtatanong yan si Abante at itong si Paduano. Anak ng toko. Taliwas dyan sa iniisip ng iba sa pagbabati ko sa amin na we do not daw respect the individual rights of our witnesses. Wala kayong rinirespetong karapatan dyan, mga brad. Magising kayo sa katotohanan na brasuhan ang nangyayari dyan sa Quad Committee. Ayaw niyong tanggapin kasi masakit. Na kung ano lamang, mantakin mo, nagtanong itong si Akop dyan sa COA. Nung sinagot siya ng COA, sabi niya, Madam COA, sa tingin niyo ho ba tama to? Hindi naman para sa akin magsabi tama o mali. Susundin namin yung joint circular. Tapos, walang maraming cheche-bureche. Sino ba naman ako para magsabing tama yan o mali? Palitan niyo yung joint circular. Congressman kayo, palitan niyo yan. Findings na kailangan mapalitan, yung pag-liquidate ng confidential fund, di walang cheche-bureche, pero ang resource person ang tatanungin mo, papalabas mo sa kanyang bibig na mali ang paggasta na yan o sobrang mahal, hindi mali ho yung mga ganong klaseng tanong. Kahayupan. Kababuyan yun. Of course, they have they have all the right, no, that we will extend to them. Kasi lalo na yan, na dati pong Pangulo si former President Duterte. So definitely, we will respect him. Ano ito? Mga ulupong ho ito. Itong yung tipong dadaan kanila sa ganyan. Pero ang totoo, behind that, nga, meron silang napakaitim na plano sa respeto. Mga, And respect his former office as the President of the Republic of the Philippines. Let me add, sa akin naman, ay, kung ito na lang mag-a-add, wag na ho mga kababayan. Ayun na nga, dito na unahan tatapusin ang ating reaction video. Sa mga nag-like, nag-comment, nag-react, nag-share, That's a good tough. sa naming imbitahan ng ating dating Pangulo to appear. Magandang umaga po. Sorry sa pagiging late. Anyway, bilang chairman po ng Committee on Human Rights, noon pa, nais na naming imbitahan ng ating dating Pangulo to appear. Not a person na inaakusahan namin, kundi bigyan ng linaw talaga ang lahat ng mga bagay na ito. Particularly yung EJK. hindi nyo inaakusahan, pero yung mga resource person, direkta yung kanilang mga testimonya, talagang daig pa ang pag-aakusa dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pambihira ho talaga tong lolo na to. Binanggit naman ni Colonel Espinido at ng mga ibang mga kapulisan natin na talagang may EJK. Ngayon, kung halimbawa hindi makakadalo ang Pangulo, ine-expect namin siyang dumalo sapagkat sinabi naman niya sa media na if he is invited, ay darating siya. Kaya palagay ko sa akin po, walang pagdududa na he might come. Kung di siya tumating, meron pa po kaming mga witnesses na talagang magsasalita patungkol sa mga bagay na ito. Chairman, pagdadag ko lang po. Sige Actually, lang, yung sabihin invitation nyo. ng Presidente nung nakaraan pa yan, and to invite him once again in tomorrow's hearing is just normal, no? Ito ano lang naman to okay lang naman imbitahan. Wala ho tayong issue doon. By all means, patawag nyo dito si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Pero sinasabi nyo, iimbitahan nyo siya dahil hindi bilang akusado o hindi nyo pinagbibintangan, kababuyan ho yun. Hindi totoo yun. Kasi yung line of questioning at line of answering nitong inyong mga resource person at yung mga tanong nyo sa kanila, hindi direktang inaakusahan, pero kung babasahin ho natin, talagang banat kay dati Pangulo Rodrigo Duterte. Bulahan itong si Benny Abante, mahilig ho siya sa ganyan. Nakuha na ho natin yung kanyang estilo, no? Yung tipong papahapyaw muna siya, bato-bato lang siya ng pakonti-konti, pero mamaya bibira siya ng napakatindi. Ganyan ho ang libangan ng mama na yan, sa totoo lang. It's just one of the resource person that was invited in previous hearing. Now, kung question of preparations with regards to proceedings, I think yung preparation is still normal because we treat the former president as one of the resource person that will shed light on the issue of AJK. So wala pong pagbabago.
If ever he appears po tomorrow, ano po yung security na ipapatupad po natin? And will he get the first part of the hearings? Siya po ba muna yung pagsasalitain po natin? And what questions we will ask? First, the question of security, that's not us, but Sergeant at Arms, no, in coordination with the PNP. Second, if he will be the first or the last or in the middle, sabi ko na nga, we will treat him as part of the resource person. So, depende po yan sa mga members no, na magtatanong. And third question of what are those questions, let us see tomorrow what will happen during the hearing po.